Sanrio, mahiya ka naman sa kayabangan mo. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome po uli sa aking YouTube channel. Ang channel na ito ay nag-aaral patungkol sa salita ng Panginoon at nang sa ganun po ay sabay-sabay tayong lalago at matuto ng kanyang salita. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay again, nakapokus tayo dito kay Sanrio. No? Makikita natin dito yung kanyang kayabangan. Okay lang sana ako, medyo tanggap ko pa na medyo mayabang na talagang may alam. Wala, talagang di natin maano yun, no? Parang minsan hindi natin aalis yun, no? Na maraming alam dahil sa marami siyang alam ay syempre may time na mayabang, no? Dapat nga the more na nagiging marami kang alam, the more na nagpapakumbaba ka, no? Pero ito si Sanrio kabaligtaran no. Walang kaalam-alam. Hindi ko alam kung anong mga pinagsasabi nito. Tapos nanlalait pa, no. So ngayon papakinggan natin, no, itong salita niya. Parang na-invite sila sa isang forum, tapos nagbibigay sila ng kanilang explanation about sa purgatory. Tapos dito, sa tingin ko bago pa lamang siya that time, no. Kaya grabe magsalita laban sa atin. So ang gagawin natin ngayon is papakinggan natin siya, tapos may mga i-insert akong comment, then bandang huli ay i-challenge natin siya. Hamunin natin siya, no. Sige, pakinggan natin. Wala si Andrew. Sige, diretso na tayo kay Sanrio, sino? Si Sanrio, kapatid ng Sanrio. Go ahead po, kapatid. Hi, hello, magandang tanghali po sa lahat ng mga nandito, most especially sa mga kabuteng sekta. No? Stop ko po muna dito na magbigay lang ako ng challenge kay Sanrio. So, tinawag daw tayong kabuteng sekta. So, gayon naman ang mga tawag sa atin, no? Kabute, sulpo at ganon. So, ang tanong ko, nung nagkaroon ng Sikhism, na-divide yung Roman Catholic Church sa Orthodox Christian Church, sino ang kabute sa inyong dalawa? Yung Roman Catholic or ang Orthodox Church? Sana masagot mo, no? So, ayon sa mga pekeng sekta, aray ko pa, ang aral daw ng Katoliko sa purgatorio ay imbento lang. Isa sa aral na to, ang paboritong wasaki ng INC 1914, my goodness, at MCGI, na parehong bula ang sekta. Sabi ng mga ulupong na sekta, excuse me ha, wala sa Biblia ang salitang purgatorio. Kung hindi man naman talaga mga hinto itong mga ulupong na sektang ito, pipilitin talaga nilang hanapin ang salitang purgatorio, no? Ang purgatorio ay mula sa salitang Latin mula sa salitang Latin at hindi ito Tagalog. Duling ka na, wala ka pang nakikita, mga duling. Ang salitang purgatorio, no, papaliwanag ko, ay mula sa salitang Old French purgatoire at galing sa salitang Medieval Latin purgatorium. Salit Latin means of purgation na mula sa salitang purgo o purgare sa salitang English ay purge means purify. Sulpot, makinig. In other words, purification sa salitang Tagalog, paglilinis, gawing malinis, gawing dalisay. Mga sulpotski dyan, makinig ng maigi ha, para hindi kayo matawag na bobo. Ang purgatorio ay both place and state o isang kalagayan o proseso ng Diyos para sa mga kaluluwa bago siya pumasok sa kaharian ng Diyos. Lahat ng mga kaluluwa ay dumadaan sa proseso ng paglilinis ay mga kaluluwang direkta papunta sa langit. Bago ka makapunta sa kaharian ng Diyos, sila ay dapat munang linisin. Kaya mga kabuting sulpot dyan, huwag kang umaray. Maglinis na kayo ng tenga nyo at makinig para hindi kayo matawag na bobo. Bukod sa original sin o kasalanang mana, may dalawang uri ng kasalanan. Dito sa 1 John 5 verse 16, ang sabi dito, makinig sulpot. Kung makita ninyo man ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, anong sabi? Ipanalangin niya ang kapatid na yan sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. Ito ay para sa kanyang kapatid na ang kasalanan ay di humahantong sa kasalanang kamatayan. Makinig kayo mga sulpotski ha, nang magkalaman ng mga kakote nyo, walang laman yan. Sa 1 John 5 verse 16,
may kasalanan na di hahantong sa kamatayan. Ang kasalanang ito ay tinatawag na venial sin. CCC 1032, the Church has honored the memory of the dead. Bakit? Dahil sinabi ni Apostol Juan, ipanalangin ang mga kasalanan na hindi hahantong sa kamatayan o venial sin. Tandaan nyo yan. Paano yung mga humantong sa kasalanang kamatayan? Meron bang kasalanang kamatayan? Mga sulpot, makinig para di kayo mapaimpyerno, ha? 1 John 5 verse 17. May kasalanang hahantong sa kamatayan. At hindi ko sinasabing ipanalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. O mga iglot, kung meron dyan, makinig para hindi kayo mabingi. Sabi ni Apostol Juan, huwag ipanalangin ang mga nasa kasalanang humahantong sa kamatayan. At ang kasalanang humahantong sa kamatayan, kabuting sekta, makinig, no? Ay tinatawag na mortal sin. At dito papasok ang konsepto na kung saan andun lahat ng mga founder nyo, mga sulpot, na nagsiswimming ang konsepto ng impyerno. Sa aral ng purgatorio, ang may venial sin lang ang mga nandun upang linisin. CCC 1031, the Church gives the name purgatory to this final purification of the elect. Lahat ng mga kaluluwa na nasa purgatorio ay mga elected lang. Meaning, pili lang, hindi siya general, hindi lahat ng tao na papanaw sa purgatorio babagsak. Pag ikaw ay may venial sin o hindi humantong sa kasalanang kamatayan sa 1 John 5 verse 16, sa purgatorio ka. Pag ikaw ay may mortal sin o humantong sa kasalanang kamatayan, 1 John 5 verse 17, sa impyerno ka. So bakit may venial sin pa? Pahayag 21 verse 27. Hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ano ba ang nagpaparumi sa tao? Kasalanan. At lahat ng marumi sa paningin ng Diyos ay hindi makakapasok sa langit. Malinaw yan, sulpot, ha? Tandaan, may dalawang klase ng kasalanan. Meron tayong tinatawag na venial sin na makikita sa 1 John 5 verse 16, isang kasalanan na napapatawad. At meron tayong tinatawag na mortal sin sa 1 John 5 verse 17, isang kasalanan na hindi napapatawad. At ang venial sin, bagamat ang kasalanan na to ay napapatawad, ito ay marumi pa din sa paningin ng Diyos. Pahayag 21 verse 27, I repeat, hindi makakapasok doon anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. So dahil ang venial sin ay isang kasalanan at marumi sa paningin ng Diyos, kailangan itong linisin. Mateo 5 verse 26, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Dito papasok ang konsepto ng purgatorio na kailangan nilang magbayad para sila ay maging malinis. Kaya sa lahat ng mga buwayang sulpot na sekta rito, aray ko po, ang simbahang katoliko ay naniniwala sa konsepto ng purgatorio dahil ito ay isang estado na kung saan ang mga kaluluwang may venial sin ay doon lilinisin, dadalisayin sa pamamagitan ng mga pananalangin ng mga buhay. Kaya mga demonyong sekta dyan, magbago na kayo. Maraming salamat po. So yun po, no, grabe yung kanyang mga pinagsasabi, no. Sobrang yabang at patitindi yung mga salitang binitawan niya. Okay, so demonyo daw, sulpot, bobo, mga founder daw natin nasa impyerno. In a sense, lahat daw tayo parang gano'n, no. Tayo ay nasa impyerno or pupunta ng impyerno. Basta kapag pinakinggan po natin yon, inisa-isa naman po natin, matitindi yung mga binitawan niyang salita, no. Panlalait or pagmamaliit to the point na parang kala mo ang dami-dami niyang alam. Hindi ko alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob to, no, magsalita ng ganyan. Buti pa yung mga ibang CFD, no. Nandoon pa rin yung ibang kahit na sabihin mong let's say tinutulig sa sila or what, ay maingat pa rin sa pag bibigay ng words na katulad ng ganyan, no? Yung sabihan ka ba naman ng bobo or mapapaimpyerno ka, mga ganun, no? Basta narinig naman po natin, no? At inisa-isa natin. Ngayon, ito naman. So, ibabalik natin sa kanya yung mga pinagsasabi niya. Dito natin malalaman kung sino yung BOBO, kung sino yung may alam talaga, at kung sino yung tama at sino yung mali. Based doon sa kanyang presentation, maliwanag naman, no? Wala akong pakialam sa mga paliwanag niya sa CCC. Doon tayo sa Word of God. Ano bang ginamit niyang Word of God? 1 John chapter 5, verse 16, tsaka 17.
Ang paliwanag niya sa may verse 16, purgatorio daw, tapos yung verse 17, impyerno raw. So talaga namang napapakamot noon na lang ako, no? Tapos sabi niya, kailangan ng exegesis. Kapag hindi tama yung turo mo, eisegesis ka. Yung mga nasa eisegesis pupunta ng impyerno. Kayo yung mga sulpot. So ganyan yung bintang niya sa atin eh, no? So ito yung hamon ko, Sanrio. Within 1 week, bibigyan kita ng deadline. Hanggang katapusan, December 1. Magdebate tayo. Itong passage na to, 1 John chapter 5, verse 16 to 17. Patunayan mo sa akin na purgatorio yan gamit ang exegesis, no? Magsimula tayo sa verse 10. Paliwanag natin, verse 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Paliwanag natin na maayos yan. Gamit ang sinasabi mong exegesis, no? Wala akong pakialam sa mga history, sa mga turo ng CCC, no? Basta doon tayo sa sinasabi mong exegesis kasi magkakaalaman, no? Kasi sabi mo, ang gumagamit ng exegesis yun yung tama at yung gumagamit ng eisegesis yun yung mali. So dito pa lang, pag nagdebate tayo, malalaman kung ikaw ba ay gumagamit ng eisegesis or exegesis. Yun lang naman. 'Di ba? Nahamon kita within this week or bago magkatapusan. Magparamdam ka sa akin. Debate tayo. Ako hindi ako mahilig makipagdebate, no. Sabi ko nga, kaya nga hindi nga ako nagpapakita ng mukha eh. Pero yung ganyan na panlalait tapos hindi pa maayos yung pag-handle ng Word of God, pinagmamayabang exegesis, hindi naman pala marunong. Tanungin nga kita, no? Marunong ka ba talaga? Umamin ka na. Pwede mo naman sabihin hindi ako marunong. Hindi na tayo magdedebate. No? Kasi hindi ka naman pala marunong eh, tapos makipagdebate pa tayo. Baka ano na lang ang mga sasabihin mo, no? So Sanrio, alam ko matapang ka, di ba? Nakipagdebate ka, yabang-yabang mo. Dito mo ilabas yung yabang mo. Ilabas mo yung yabang mo. Debate tayo, patunayan mo. Through Bible exegesis, context ng libro, yung author background, history, historical development, historical background niyan. Magkakaalaman tayo. So anyway, sa mga nakikinig, no, ng Roman Catholic, ibigay ako ng hint kung tama ba yung sinasabi ni Sanrio, no? Eto, pakinggan natin sinasabi niya. Bukod sa original sin o kasalanang mana, may dalawang uri ng kasalanan. Dito sa 1 John 5 verse 16, ang sabi dito, makinig sulpot. Kung makita ninyo man ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, anong sabi? Ipanalangin niya ang kapatid na yan sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. Narinig niyo ba yon yung verse na binasa niya? Kung aware kayo sa hermeneutics at sa context, malalaman nyo agad na mali si Sanrio. Ulitin natin, no? Bukod sa original sin o kasalanang mana, may dalawang uri ng kasalanan. Dito sa 1 John 5 verse 16, ang sabi dito, makinig sulpot. Kung makita ninyo man ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayan, anong sabi? Ipanalangin niya ang kapatid na yan sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng bagong buhay. So yun po, no, yung 1 John chapter 5 verse 16. Again, sabi ko nga kanina, kung aware kayo sa context at marunong kayo sa exegesis, doon yung verse na yun pa lamang ay makikita agad natin na mali yung explanation ni Sanrio patungkol sa purgatorio. Kasi tandaan natin, no, si John ang nagsusulat si John, no? At may sinasabi siya sa mga mananampalataya, sabi niya sa mga mananampalataya, kung makita ninyo yung mga kapatid ninyong gumagawa ng kasalanan, ang tanong is, sabi doon, kung makita ninyo yung kapatid ninyong gumagawa ng kasalanan, ipanalangin daw sila. So ang tanong doon is, sino ba yung ipapanalangin? Yung mga mananampalatayang patay na o yung mga mananampalatayang nakikita mong buhay ngayon? Na nasa isip ni John. Yung mga taong buhay ito, yung mga mananampalataya. Ang ibig lang sabihin dito, yung mga Kristiyano nung unang panahon na sinasabi ni John, no, na kung makita niyo yung mga kapatid niyo ngayon na buhay, na gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan, again, exegete pa yun, no, yung kamatayan na hindi umahantong, o kasalanan na hindi umahantong sa kamatayan. Pero ang pinaka-bottom line dito, ang kausap ni John ay mga mananampalataya at sinasabihan niya itong mga mananampalataya, kung makita niyo itong mga kapatid ninyong buhay ngayon, as in gumagalaw, yung panahon nila, no?
na gumagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, ipanalangin nyo sila. So yun po yung point doon. Hindi yung ipapanalangin mo yung patay. Sige nga, ang context dito is prayer, no? Prayer saan? Sa mga taong nabubuhay, na nakakasalamuhan ng mga mananampalataya at that time? O sa mga patay? Walang sinasabing sa mga patay. Ipanalangin yung mga buhay. Kaya nga, kung makita ninyo, ang liwaliwanag, no? Ang tanong ko, yung mga namatay ba nating kamag-anak, alam ba natin na nasa purgatorio? O baka naman nasa may impyerno na? Nakikita ba natin sila sa purgatorio at ipapanalangin pa natin sila? Doon pa lang bagsak na yung exegesis ni Sanrio. Kaya nga hinahamon ko siya, no? Pinagmamayabang niya, magaling siya sa exegesis. Sanrio, itong passage na to, debate tayo, patunayan mo sa akin na yan ay purgatorio. At sa kabila, verse 17, impyerno daw. Ano ba namang klaseng exegesis yan? So yun, hindi ko alam, no? So hamon ko talaga sa mga Roman Catholic. Wag lang kayong basta makinig. Kung marunong lamang talaga kayo na itong sinasabi rin naman ni Sanrio na exegesis, no? Magkakaalaman talaga kung sino yung marunong, kung sino yung nagsasabi ng totoo. So yan, Sanrio, matapang ka naman, di ba? At alam ko namang lalaking-lalaki ka. Tatanggapin mo yung hamon ko hanggang December 1. O di kaya sabihin mo na lang, hindi mo kaya, hindi mo alam. Okay na, patatawarin kita. Totoo lang, nag-iinit ang ulo ko, no? Kasi andyan yung kayabangan mo, pero wala ka naman talagang ipagmamayabang. So yun lang, Sanrio. Antayin ko yan, no? Sa mga nakikinig na Sanrio, tingnan natin kung sasagutin niya to or hindi. Sige, God bless.